Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like ang sense ko na energy mo, kahit ako na andun yung mas gusto mo ngayon na isipin ko ano yung makakabuti para sa'yo at may mga pinagdarasal ka dito na gusto mo mangyari sa buhay mo. And gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip. Ang mensahe ng card mo, you are very emotional and sensitive person. Some of you gusto mong maramdaman yung pagmamahal. And may bigay din sa'yo yung ginagawa mong pag-aalaga doon sa mga taong mahal mo. Gagawin mo kung ano yung kaya mo sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Kung kinakailangang baguhin o gawa ng paraan, gagawin mo. Meron ka ditong desisyon na kailangan mong gawin o harapin. Kung ano yung tungkulin mo, gagawin mo yun kasi alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Some of you, you're gathering some information dito na makakatulong doon sa sitwasyon mo. You're thinking about to invest either sa financial or sa relationship. Kung ano yung pagkukulang, pinupunan mo, at kung ano yung kaya mo, ibibigay mo doon sa mga taong mahal mo. Meron ditong darating na bagong journey na tatahakin mo. Unti-unting nag-grow yung financial mo o natututo ka na tumayo sa sarili mong paa. Iniisip mo na kailangan ng bigyan ng end yung situation dahil you feel something here na burden or meron tao dito na feeling mo binibitray ka. Iniisip ng past person mo na bumalik sa buhay mo o hindi ka pa rin niya makalimutan. Kung ano yung kaya mong ibigay na pagmamahal, ibigay mo dun sa taong mahal mo. May darating dito na long term na emotional happiness para sa'yo. Clarify natin Queen of Cups, the Chariot, and Four of Wands. May darating dito na celebration o reunion. Clarify natin ang The Magician, Ace of Wands, and Judgment. Darating dito na bagong passion para sa'yo or opportunity na igagrab mo. Clarify natin ang Three of Wands, the Empress, and Knight of Swords. May tao na gustong magpaliwanag sa mga nangyari sa nakaraan or may tao na gustong kumausap sa'yo. Clarify natin ang Ten of Wands, the High Priestess, and Ten of Swords. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa buhay mo and you keep it to yourself yung mga pinagdaanan mo sa nakaraan. At kung ano yung dumarating sa buhay mo, iyon yung pagtutuunan mo at bibigyan mo ng attention. Clarify natin ang Queen of Pentacles, Eight of Wands, and the Chariot. May mga opportunity na darating sa'yo at iniisip mo na ibigay lahat ng makakaya mo para doon sa mga dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Two of Cups, the Magician, and Knight of Wands. Very passionate ang isa't isa dun sa relasyon at kung ano yung kaya na may paramdam sa isa't isa na pagmamahal, gagawin.
Clarify natin ang the Fool. King of Wands and the World. Itong taon na to, iniisip niya na magsimula uli at meron siyang minamanifest dito na pagbabago na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Clarify natin ng Nine of Pentacles. Six of Wands and Seven of Wands. Andun yung pagsusumikap mo na makuha kung ano yung mga pangarap mo at nakikita ko na magsasucess ka doon at magkakaroon ng victory dito. Clarify natin ang Ten of Swords. Nine of Swords and the Empress. Iniisip mo ngayon na mas deserve mo na mas alagaan yung sarili mo at huwag nang isipin yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng stress. Clarify natin ang Six of Cups. The Fool and Four of Swords. Meron ditong darating na bagong journey at nakikita ko na kung ano yung kaya mong maibigay sa pamilya mo, palagi mong pinagdarasal na makatulong ka para sa kanila. Clarify natin ang Ace of Cups. Knight of Wands and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa nakaraan. Ngayon may papasok na new cycle dito, which is andun yung malaya ka na nagagawa mo kung ano yung gusto mo or masaya ka kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. Some of you, nagkakaroon dito ng harmony sa relasyon. Clarify natin ang Ten of Cups. The Sun and Seven of Swords. Meron kang gustong subukan dito para makuha mo kung ano yung matagal mo nang gustong mangyari sa buhay mo o yung mga pangarap mo. And nakikita ko na unti-unting nagiging okay at nagiging masaya ka. Some of you, kung ano yung nangyari sa nakaraan na pagsisinungaling or cheating, unti-unti na naghihil yun at nagiging okay yung sitwasyon. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. Ang mensahe para sa'yo na huwag mong isipin yung mga nangyari sa nakaraan kasi tapos na yun. Iwaksin mo na sa isipan mo yung mga negative at kalimutan mo na yun. Kumbaga, ibaon mo na sa limot yung mga hindi magandang nangyari at isipin mo kung ano yung mga bagay na gusto mo pang mangyari sa buhay mo ngayon or i-attract mo kung ano yung mga pangarap mo. Basta, maging positibo lang sa pananaw mo sa buhay at magdasal lang palagi para ma-achieve mo yung mga goal mo sa buhay at magtiwala ka sa kakayahan mo at sa Diyos Ama na ma-achieve mo kung ano yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.